kakagising lang namin. At share ko lang pala na pag-inipan ko yung kapitbahay namin na crush ko dati. At dahil nagchuchukan kami doon, kaya ayun, na-inlove ako ulit. At ayun, napag-isipan namin na mag-confess na ako sa kanya. Kaya napaganda muna ako para makakita naman siya ng Diyosa. At yun, papunta na kami sa kanila. O diba, excited na malanding unggoy? Papasok na sana ako sa kanila, kaso nahihiya talaga ako. Kahit malandi ako, mahihiyain din ako, no? It really hurt. At ayun, may biglang naisip yung kapal kong alistingting na solusyon. Gumawa na lang kami ng love letter. Good morning, crush. Kumain ka na ba? Kasi kakainin pa kita later. I love you. Mwah. O diba, ang landi? At lagyan din natin ng patis sa puwet. Pero syempre, joke lang. Baka pagsabihan ako ng malandi ng crush ko, is light lang naman. At ayun, lagyan natin ng from malandi mong kapitbahay. At lagyan natin ng kiss para sweet. At ayun, iniwan ko sa gate nila. Excited na ako na makita ni crush. Follow for part 2, mga unggoy. So ayun mga unggoy, habang nag-abang-abang kami na lumabas si Crush, at ayun, bigla siyang lumabas. Ayun siya mga unggoy. Sayang di lang nakita yung mukha niya. Lumabas kami agad para kunin sana yung love letter. Kaso naunahan niya kami mga unggoy. Oh my God, anong gagawin namin? Kakahiya pala talaga mga unggoy. At ayun, sinilip namin siya. Hindi namin alam gagawin namin. Kasi binabasa niya yung love letter na ginawa ko. No, nanginginig talaga yung respiratory system namin. Di namin alam gagawin namin. At ayun, sisilip sana ulit kami sa kanya. Kaso, bigla siyang lumabas kaya takbo kami na takbo kasi baka makikita kami. At feel ko, papunta siya sa bahay namin. Kasi wala naman siya ibang magandang kapitbahay kundi kami lang. So ayun, follow ko part 3. So eto na yung part 3 ng love story namin na kapitbahay namin na crush ko. So ayun mga unggoy, nasa gate namin yung crush ko. At tinanong niya yung kapatid ko kung kanino daw galing yung love letter na nasa gate nila. At narinig namin na binanggit na kapatid namin yung pangalan ko. At sabi ng kapatid namin na pinapalabas na daw kami. Oh my God, road to forever na ba this? Kaya yun, napaganda muna ako para malove at first sight siya sa akin. Yung kabal ko malistingting ang pumili ng outfit ko. Kaso ang luwag ng pants pero okay lang daw kasi bagay din naman sa akin. So here I go, baby! At ayun, kanina pa pala naghihintay yung forever ko. Kaya let's go, baby! Oh my God! What the hell? Nakakahiya! Palamunin mo na ako, nakakahiya. Ba't pa nangyari yun? Ang luwag kasi ng pants. Ikaw kasi kabal ko malistingting! Tawa ng tawa naman yung ipakta at ako neto nagluluksa dahil baka ma-turn off yung crush ko. Paano na yan? Wala na akong forever neto. So follow for more love story namin ng kapitbahay. Yun mga unggoy, di pa rin ako makamove on sa nangyari kahapon na nadapa ako sa harapan ng kapitbahay namin na crush ko. Dahil nagwawalis yung kambal kong malistingting, kaya ayun ako yung nagpag-utusan ng lola ko na kumuha naman yung sa kapitbahay namin. Minamalas ka naman ho. At dahil di ko alam kung anong gagawin ko, kaya ayun, nagpatulong na lang ako sa kambal ko. At may naisip agad siyang solusyon. Kahit di ko pa nga sinasabi. Pero di ko alam kung maniniwala pa ba ako. Pero hey, sige na nga. At ayun yung naisip niya. Ano ba yun? Kaya ayun, naging si Shrek ako. Shrek na walang kain. Shrek na puro buto. At ayun, papunta na kami sa kanila. Arat na! At dahil malandi ako na makapal ang mukha, kaya ayun, di na ako nagpaalam. At bigla ko narinig ang future mama ko na tinawag yung crush ko. At dahil sa kaba ko, di ko mabuksan yung gate nila. Pero kailangan ko talaga kumuha ng malunggay, kaya ayun, hinalbot ko agad yung tangkay. Mission success, tara, sunod na kawin natin yung itlog niya. Magandang hapon mga unggoy. So ayun, naboard kami ng kambal ko. Kaya, napag-isipan namin na magmanman sa bahay ng crush ko. Dahil baka kung ano nang ginagawa nun, baka ng babae na yun. Naku, di pwede yun. Dapat ako na forever niya. Ayun, nakita namin yung mama niya. Hi, future tita. At ayun, nag-ninja moves kami papunta sa kanila. Kaya ayun, hingal na hingal kami sa ninja moves namin. Future bahay din naman namin to, kaya pumasok agad kami. Nandito na kami. Kaya ayun, sumilip muna kami sa bintala nila. Sisilip na sana kami, kaso bigla kaming nakita nung kapatid niya. Patay! Kaya ayun, nahuli kami ng kapatid niya. Nakakahiya na talaga to. At dahil palaban ako na malandi, kaya ayun, pumasok talaga ako sa bahay nila. At ayun yung future tita ko. Grabe, munti ka na kaming mahulit. Sayang, wala dito yung crush ko. Kaya ayun, nag-tiktok na lang kami sa future house namin. Curvate, chika naman na, beneventrela, and it took like that. Babalik ka na lang namin siya bukas, kaya follow for part 6. Eto na yung part 6 ng love story namin ng kapitbahay ko na crush ko. At yun siya mga unggoy, nasa labas siya ng bahay nila. Kanina pa kami nagpapakyut dito pero di niya talaga kami mapansin. At ayun, may naisip na naman yung kambal ko na solusyon. Bibigyan namin siya ng munting regalo. At ayun, nilagyan namin ng sabon. At syempre, di makakalimutan yung love letter, no? At ayun, nagsulat na ako. Hi, crush!
eto sabon, saksak mo sa baga mo kasi I'm super in love with you. Ayun, forever na din. Siyempre, ang pinakahuli ay from maganda mong kapitbahay at kiss. Mwah! Tsulain kita later, crush. At ayun, sabi ng kambal ko na isali ko na lang din daw yung brief ni Papa. Kaya ayun, nilagay ko na lang din. On the way sa bahay ni Crush in 3, 2, 1, ting! At sabi ng tita ko, naglalaro pa daw sila ng Mobile Legends. Kaya ayun, iniwan ko sa lamesa nila. At umuwi muna kami at naghintay kung kukunin niya ba. At bigla siyang lumabas at kinuha niya yung regalo. Oh my God, forever na patis! Eto na talaga yung part 7 na love story namin ng kapitbahay ko na crush ko. At yun mga unggoy, lumabas kami para mapapansin sana sa crush ko. Kaso, nandito na din pala yung pinsan niya na crush din ng kambal ko. Kaya yun, sobrang saya namin. At may bigla kaming naisip na paraan para mapansin nila. Magbebenta kami ng ice candy. Siyempre, pag malandi, may paraan talaga. At yun, natapos na namin ginawa. At tumigas na. Sunod, itlog naman ni crush, patigasin natin. At yun, ang laki na lalagyan, pero dalawa lang yung laman. Siyempre, makikilandi-landi naman tayo. At yun, papunta na kami sa kanila. At nandito na kami. Ready to taste my ice candy, baby? O diba, ang kapal na mukha namin, di talaga nahiya. Ayo, ice candy po. Kaso, sabi ng kapatid niya, wala daw yung crush ko. Kaya yung pinsan lang daw ng crush ko yung nandun. Kaya ayun, siya na lang yung nakilandi. Tapos ako neto nasa gilid nagbe-video sa kanila. Sana, oh. Yun, kinilig ang unggoy. So, eto na yung part 7 na love story namin ng kapitbahay ko na crush ko. At yun, mga unggoy, naisipan namin na bigyan siya ng cake. Kaso, hindi namin afford yung mamahalin na cake. Kaya yung lava cake na lang ang ibibigay namin. At syempre, hindi natin makakalimutan yung love letter. At ayun, nagsimula na akong magsulat. Hi crush, eto cake, kasing tamis na pagmamahal ko sa'yo. Kapag kinain mo to, ibig sabihin gusto mo din ako. At ayun, nilagyan ko din ng from malandi mong kapitbahay. At yun, papunta na kami sa kanila. At iniwan ko lang sa lamesa nila kasi baka mahuli ako. Di pa kasi niya alam na ako yung bumibigay ng love letter sa kanya. So, ang tagal namin siyang hinintay. At yun, lumabas na siya. At yun, napansin niya talaga yung cake na ibinigay ko. At yun, binasa niya yung love letter. Sana kainin niya yung cake para manakaw ko na yung itlog niya. At yun, kinain niya mga unggoy. At nasarapan pa siya. Oh my God, is this forever na ba? Yun mga unggoy, papunta dito sa bahay namin yung crush ko. At wait, may dala-dala siyang bulaklak. Oh no, tingin ko para sa akin talaga to. Feel ko mangiliko na siya sa akin ngayon. Maganda na ba ako mga unggoy? Grabe, nahiya talaga ako. Kinakabahan ako, grabe. Naitay ako na maglilinis ng bahay. Mga kapitbahay ako na maglinis ng bahay nyo. Hugasan ko na din yung mga bahay nyo. At ayun mga unggoy, papunta na talaga siya. Oh my God. At binigay niya talaga sa akin yung bulaklak. Mapa, lalayas na ako kasi ikakasal na ako by Earth. Papasok na ako sa itlog ni Crush. Pero char lang, ang feeler ko naman, in-order lang namin to sa kanila, no? May benta kasi sila ng mga ganitong bulaklak. In-order ng mama at papa ko. Hay, feeling ko hindi na talaga ako ika-crush back ni Crush. Ewan ko, bahala. Yun mga unggoy, dahil nasaktan ako, no, akala ko liligawan na ako ng kapitbahay na may na-crush ko. Kaya yun, hindi mo na ako makikipaglandi sa kanya ngayon. At yun mga unggoy, kanina pa siya dyan sa labas nila. Siguro, namimiss niya ako. At nagtaka ako, bakit tinawag din yung kapatid ko at pinapunta niya sa bahay nila. Pero hinayaan ko na lang kasi ang sakit na din umasa. Kaso may binigay siyang papel sa kapatid ko. Ano kaya yun? Kaya ayun, hinintay ko yung kapatid ko at sa akin niya talaga yung binigay yung papel. Oh my G, love letter yung binigay niya sa akin mga unggoy. Sabi ko na nga ba, namimiss na din ako. Dear kapitbahay kong malandi, napakaisip bata mo talaga. Araw-araw ka lang palagi pumupunta sa bahay namin para mapapansin sa akin. Ha? Alam niya pala yun? Akala mo hindi ko alam no? Ganyan ka din dati nung bata pa tayo. Kaso, pinsan ko pa nilalandi mo nun. Ha? Naalala niya pala yun?